Our Father, once again, ito po ang iyong mga salita na papakinggan po namin. Give us eyes to see kung ano po yung gusto ninyo na makita namin. Give us ears to hear para marinig po namin kung ano yung gusto mo na pakinggan naming mabuti. And give us minds to understand yung bawat salita na ituturo mo sa amin. And give us hearts to believe and obey everything na nakasulat sa iyong salita. Praying, Father, for everyone and I, ito na tulungan mo kami to pay careful attention to every word na sasabihin mo po sa amin. And may you be glorified as we listen to your word. This is our prayer. In Jesus' name, amen. Next month po, Lord willing, pupunta kami ni Jody sa Dubai. Hindi para magbakasyon, may konting pasya lang. But to attend the Publishers Conference and a Puritan Conference to represent Treasuring Christ PH. And syempre, pag pupunta ka sa ibang lugar, lalo na sa ibang bansa, meron kang mga kailangan gawin bago ka makarating doon. Kailangan meron kang ticket sa aeroplano. Kailangan meron kang passport. Kailangan meron kang visa. Kailangan may mapag-iiwanan ka ng mga anak mo. Okay? So, hindi kami basta makakapunta sa Dubai kung hindi namin may meet yung mga requirements na kailangan namin gawin. Hindi naman pwede na sariling diskarte lang namin. We'll show up sa airport, tapos sasabihin namin sa immigration, basta kailangan namin pumunta doon. Pasakay mo kami ng aeroplano. And in a similar way, sa buhay po natin ng mga Kristiyano, meron din po tayong paglalakbay na ginagawa. We are on a journey dun sa destination na gusto ng Diyos na marating natin. Eh, hindi tayo pwede basta-basta makapasok o makapunta dun sa buhay or dun sa land of rest na ibinigay sa atin ng Panginoon na hindi natin susundin kung ano yung mga requirements na gusto ng Diyos bago tayo makarating doon. Hindi pwede na we will make our own rules sa paglalakbay natin sa buhay Kristiyano. And so, tulad na nakita natin last week, dun sa overview natin ng Book of Numbers, nakita natin na itong mga Israelita na iniligtas ng Diyos mula sa pagkakaalipin sa Ehipto, papunta sila sa lupain na pinangako ng Diyos sa kanila, mula pa sa ninuno nila kay Abraham. They're on a journey toward Canaan. Pero ano nangyari? Nakita natin sa story ng Book of Numbers na a whole generation ng mga lumabas sa Egypt, except 20 years old and below, except Joshua and Caleb, lahat yon ay namatay sa 38 years na paikot-ikot nila sa disyerto. Even Moses, even Aaron ay hindi nakapasok doon. Entry denied para sa kanila. Anong dahilan? Ang dahilan, hindi kasi sila nagtiwala sa Diyos. Hindi sila sumunod sa nais ng Diyos para sa kanila. And so, if there is a lesson na kailangan natin matutunan sa lahat ng ito, very simple yung buhay Kristiyano. Trust and obey. There's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Very simple yung buhay Kristiyano. Pero tulad ng mga Israelita, at tulad ng kinanta natin kanina, alam natin yung problem sa heart natin. Prone to wonder, prone to leave the God we love. So, kaya para tulungan at turuan at sanayin ang puso natin na palaging magtiwala sa Diyos, palaging sumunod sa Diyos, kailangan natin yung paulit-ulit na salita ng Diyos. That's why we gather every Sunday, kasama yung ating buong pamilya. And ito din yung kailangan ng second generation ng mga Israelites. So at this time, titingnan po natin yung Book of Deuteronomy. Ito po yung panglima na aklat sa Biblia. And so during this time,
Ang kausap na ni Moises ay yung second generation ng Israel. Namatay na lahat ng kanilang mga magulang. So nandun na sila sa plains of Moab, malapit sa Jordan River. Bago sila tumawid sa Jordan River, bago sila pumasok dun sa Canaan. Pero kailangan silang ihanda ng Diyos. Not just militarily. Siyempre kasali yun kasi makikipaglaban sila eh. Pagpasok nila sa Canaan, hindi naman sila sasalubungin ng mga Canaanites na meron silang tarpaulin, tapos welcome sa Canaan, na para ba sila yung mga turista. Siyempre, kailangan nila makipaglaban. Pero more importantly, kailangan silang ihanda ng Diyos spiritually para sa pakikipaglaban sa mas matinding kaaway na nakatira pa rin sa puso nila. Yung unbelief, yung idolatry, yung disobedience. So, after 40 years na paikot-ikot sila sa disyerto, sabi ko kanina, namatay na yung mga magulang nila. Pero yung mga kasalanan na nasa puso nila, buhay na buhay pa rin. At yun yung kailangan nilang solusyonan. And that's a big problem. Hindi lang para sa kanila. Ito yung problema ng bawat isa sa atin, kahit tayo yung mga Kristiyano na. So kaya sinulat yung Deuteronomy. So hindi lang chapter 6 yung pag-aaralan natin ngayon. Yung buong 34 chapters. We're doing overview sermons. Huwag kayong mag-alala, hanggang ngayon lang po ito. Okay, hindi natin tatapusin hanggang Revelation. Hanggang Deuteronomy lang muna. And so, kailangan natin gawin ito para makita natin ano ba yung mga big picture na theological truths or practical applications na kailangan nating matutunan sa librong ito. Bakit Deuteronomy yung tawag dito? Ito yung pangalan nito sa Greek translation ng Old Testament. Actually, galing ito sa Greek translation ng chapter 17, verse 18. Originally, nakasulat sa Hebrew. Pero sa Tagalog, ganito yung nakasulat. Hindi ko ibabasahan ng Greek. Sa Tagalog, ganito. Mayroong instruction doon na ginagayak sila ng Diyos, one day, magkakaroon sila ng king. During this time, wala pa silang hari. So sabi ng Diyos, kapag nagkaroon na kayo ng hari, ganito yung gagawin ng hari. Ito yung assignment. Tingnan yung assignment ng hari. Verse 18. Kapag siya'y nakaupo na sa trono, gagawa siya ng isang kopya ng mga kautosang ito. Isang kopya ng kautosan. Sa Greek ay Deuteronomion. Second law. O second copy of the law. Hindi ito bagong kautosan na pangalawang kautusan. Ito yung inulit na kautusan ng Diyos na binigay sa kanila sa first generation sa Mount Sinai. So anong gagawin ng hari? Kokopyahin niya yung kautusan. Word for word. Sulat kamay. Walang photocopy, walang printer during that time. Isusulat ng hari. Bakit ganon? Try doing that. Hindi ganun kadali. Pero bakit mahalaga yon? So pinaliwanag din sa passage na yon na yung sinulat na yun ng hari, kailangan niyang basahin araw-araw para magkaroon siya ng takot kay Yahweh, para buong puso siyang sumunod sa mga utos ni Yahweh, para hindi siya magmayabang, kasi siya yung pinakamataas dun sa bansa nila, upang hindi siya maligaw para magpatuloy yung kanyang paghahari, pati yung mga anak niya na susunod sa kanya. Of course, in-emphasize dito na yung kautusan ng Diyos hindi lang para dun sa hari. Ito ay para sa buong bansa. Kasi kung ano yung ginagawa ng hari, kung sumusunod siya sa utos ng Diyos o sumusuway, kasunod yung mga tao. He's modeling obedience or disobedience kung ano yung response niya sa Word of God. And so, hindi lang ito para sa hari. Ito ay para sa buong bansa. Ito ay para sa bawat pamilya. And it's the same thing sa ginagawa natin ngayon. Yes, yung pastor ninyo or sino man yung naka-assign na mag-preach, they'll spend 10 hours, 12 hours, yung iba sa amin ay 20 hours para ihanda yung preaching of the Word of God every Sunday. Pero hindi ibig sabihin, kami lang yung magtatrabaho para sa salita ng Diyos. Meron din kayong kailangan gawin. Kailangan nyo makinig mabuti, kailangan nyo intindihan mabuti, kailangan nyo sundin kung ano sinasabi ng Panginoon with all our family members na kasama natin sa church. So very crucial yung Word of God. Mahalaga yung ginagawa natin every Sunday.
Mahalaga yung salita ng Diyos sa buong buhay Kristiyano. So minsan may marinig tayo ng mga Christians na sasabihin nila, once saved, always saved. Theologically, doctrinally, tama naman. Kapag niligtas tayo ng Diyos, hindi babawiin ng Diyos yung kaligtasan na ibinigay sa atin. Pero merong ilang mga grupo na nagsasabi na, okay, dahil once saved, always saved, it doesn't matter kung ano yung buhay ninyo ngayon. Kung hindi kayo matin sa church, okay lang. Kung hindi kayo makinig ng salita ng Diyos, okay lang. Kung hindi kayo sumunod sa sinasabi ng Diyos, okay lang. Kung anong gusto nyo gawin nyo sa relasyon nyo mag-asawa, okay lang. Na para bang ang buhay Kristiyano ay, basta tinanggap mo si Kristo, hintayin mo na lang, mamatay ka, tapos mapunta ka sa langit. The Word of God is important. Hindi pwedeng baliwalayin natin yung mga utos ng Diyos. And so dito sa Deuteronomy, makita natin yung tatlong speeches or sermons na binigay ni Moises para sa kanila bago siya mamatay. So makita ninyo sa handout ninyo, yung tatlo dyan, yung first 3 sections. Yung number 1, chapters 1 to 4. Yung pangalawang sermon niya ay Deuteronomy 5 to 26. And then yung pangatlo ay chapters 27 hanggang chapter 30. And then yung conclusion ay yung last 4 chapters. And bawat isa doon, makita ninyo ganito yung bungad. Verse 1 ng chapter 1. Ito ang mga salitang sinabi ni Moises sa buong Israel. And then chapter 5 verse 1, Bayang Israel, dinggin ninyo ang kautusan at ang mga tuntuning ibibigay ko sa inyo ngayon. Unawain niyong mabuti at tuparin ang mga ito. Chapter 27 verse 1, sundin ninyong lahat ang kautusang ibibigay ko sa inyo ngayon. And 31 verse 1, nagpatuloy si Moises sa pagsasalita sa mga Israelita. So, karamihan ng Deuteronomy, sino nagsasalita? Si Moises. Pero dahil si Moises ay tagapagsalita ni Yahweh, sinasabi lang ni Moises kung ano yung pinapasabi ni Yahweh, ito ay hindi salita lang ng tao. Ito ay salita mismo ng Diyos. Actually, not just this book, but Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, actually yung buong Biblia, we believe, na hindi lang isinulat ng mga tao, kundi the very words of God. That's why we make sure every Sunday you're listening. Kaya sinasabi din na, yung mga anak ninyo, itabi ninyo, make sure na nakikinig sila sa salita ng Diyos. Hindi yung naglalaro lang or nakatingin sa cellphone. Make sure you're listening to the Word of God. 34 chapters. Marami tayong matututunan dito. You don't have a lot of time para pag-aralan in detail. So magbibigay lang ako ng 4 na key lessons to summarize yung bawat major section na yon na kailangan nating gawin at mahalagang gawin natin sa paglalakbay natin bilang mga Kristiyano. Number 1, sa first 4 chapters. So may mga blank dyan. So you can fill in the blanks. Alalahanin palagi ang mabuting ginawa ng Diyos para sa iyo. Alalahanin palagi. So mahalagang alalahanin kasi tayo ay makakalimutin. And not just that. Hindi dahil meron tayong problem sa memory. May mga times na we are so overwhelmed sa mga nangyayari sa buhay natin. Yeah, may mga time na sobrang okay yung nangyayari. Okay ka financially, okay yung trabaho mo, pero nagiging distraction din, nagiging way din para tayo ay magmalaki na para bang yung mga blessing na yun ay dahil sa sarili nating pagsisikap. Or may mga times na sobrang hirap na pinagdadaanan natin. At may mga times na pinagdududahan natin na mabuti ba ang Diyos? Mahal ba ako ng Diyos? Sumasagot ba ang Diyos sa prayer ko? Eh may mga times na we're so worried about the future, nag-aalala tayo kung ano mangyayari, natatakot tayo, baka ganito yung mangyayari, eh nawawala yung confidence natin sa Diyos. So, that's why, instead of focusing sa mga nangyayari sa ngayon or being ma-overwhelmed sa posibleng mangyayari na hindi naman natin alam kung ano yung mangyayari, mahalaga na balikan natin kung ano yung mga ginawa na ng Diyos sa atin. So dito sa first 4 chapters,
Mabasa ninyo na karamihan dito ay pagbabalik tanaw. Ito yung ginawa ng Diyos sa atin. Simula pa nung tayo ay lumabas sa Egypto hanggang ngayon. So, they are reviewing yung kanilang history. So, sa first 3 verses, makita ninyo na nasa plains of Moab na sila. Galing sila sa Mount Sinai. So, actually, yung journey na yon ay kung dire-diretso ay 11 days lang. Okay, wala silang eroplano, wala silang sasakyan, maglalakad lang sila. It will take 11 days para matapos yung journey na yun. Pero, inabot sila ng 38 years. Again, dahil sa Book of Numbers, yung explanation. Dahil sa kanilang pagsuway at pagreklamo, hindi pagkitiwala sa Diyos. And so, kailangan silang ihanda ng Diyos. Kailangan silang bigyan ng lakas ng loob ng Diyos. Kailangan hindi sila matulad sa mga nauna sa kanila na natakot dahil nabalitaan nila na, naku, malalaki pala yung kalaban doon, mahirap pala yung kalaban doon. So, when you look at chapter 1, verse 29 to 31, ito yung sabi ng Diyos sa kanila. Huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat si Yahweh ang mangunguna sa inyo at ipaglalaban niya kayong tulad ng nakita ninyong ginawa niya sa Egypto at sa ilang o sa disyerto. Dinala niya kayong ligtas hanggang sa lugar na ito tulad ng pagkalong ng isang ama sa kanyang anak. Ganon din sabi niya kay Joshua. Kasi ang papalit kay Moises ay si Joshua. Siyempre, mahirap palitan yung naiwang posisyon ni Moises. Mahirap yung gagawin niya kasi bilang military leader, ay siya yung mangunguna para sa paglaban. So sabi din ng Diyos sa kanya na huwag siyang matakot sapagkat si Yahweh ang siyang nakikipaglaban para sa inyo. Chapter 3, verses 21 to 22. Ano sinasabi sa kanila? Sa pagharap ninyo, sa mga kalaban ninyo, mahalagang alalahanin ninyo kung ano yung mabuting ginawa na ng Diyos para sa inyo. Dahil yun yung mabuting ginawa ng Diyos sa inyo dati, yun pa rin ang mabuting gagawin ng Diyos para sa inyo. Bakit? Hindi naman nagpapago ang Diyos eh. Palagi namang mabuti ang Diyos. At kailangan din nilang alalahanin na sa kabila ng mga mabubuting bagay na ginawa sa kanila ng Diyos, kailangan nilang alalahanin yung masamang ginawa naman nila in response to that. Chapter 31, verse 32. Sa kabila ng sinabi ko, hindi pa rin kayo nagtiwala sa Kanya, gayong siya ang nanguna sa inyo. Sabi ni Moises, pinatnubayan niya kayo sa pamagitan ng haliging apoy, kung gabi, at haliging ulap, kung araw, at itinuro sa inyo ang inyong daraanan at ang inyong pagkakampuhan. Ang Diyos ay palaging mabuti. Tayo ang hindi. Romans 3:12. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Walang exemption. Pero sa kabila ng kasamaan natin, hindi kailanman naging salbahe ang Diyos. Yes, pinaparusahan yung ilan sa kanila. And tama lang, nagawin ng Diyos yun. Matuwid siya, makatarungan siya, banal siya. Pero marami sa kanila, yung mga nakatayo noon sa plains of Moab, naranasan nila yung pagliligtas ng Diyos. Naranasan nila yung biyaya ng Diyos. Naranasan nila yung pagpapala ng Diyos. Chapter 2, verse 7. Pinagpala kayo ni Yahweh sa lahat ng inyong ginawa at hindi niya kayo hiniwalayan sa inyong paglalakbay. Sa loob ng 40 taon, hindi kayo nagkulang sa anumang bagay. Lahat ng kaaway nila, ibinigay sa kanila ng Diyos. Chapter 2, verse 36. And so, ano sinasabi sa kanila? Ano sinasabi sa atin? Palagi nating alalahanin yung mabuting ginawa ng Diyos sa kabila ng mga masamang bagay na ginawa natin laban sa Kanya. Grabe yung grasya ng Diyos. So, bakit tayo kakapit sa ibang tao? Bakit tayo kakapit sa ibang bagay? Kung nananatili palang mabuti ang Diyos. Kapag bibitaw tayo sa Diyos, kakapit tayo sa iba, sinasabi natin na, merong ibang tao, merong ibang bagay na mas mabuti, higit na mabuti kaysa sa Diyos. So dapat nilang alalahanin na nananatili silang buhay dahil sa awa ng Diyos na patuloy nilang kinakapitan. Chapter 4, verse 4.
And then, kaya sinabi sa kanila na, mahalaga na alalahanin niyo palagi. Huwag ninyong kakalimutan kung ano yung ginawa sa inyo ng Diyos. Kailangan ituro ninyo ito sa iba. Kailangan ikwento din ninyo sa mga anak ninyo na hindi na kita kung ano yung mga ginawa ng Diyos sa inyo. And merong warning sa chapter 4, verse 9. Mag-ingat kayo. Huwag ninyong kakalimutan o babaliwalain ang mga bagay na inyong nasaksihan habang kayo nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at sa inyong mga apo. Walang ibang Diyos na gumawa ng mga bagay na ito para sa inyo. Chapter 4, verse 39. Tandaan ninyo at huwag kalilimutan na sa langit at sa lupay walang ibang Diyos liban kay Yahweh. We confess with our lips na walang ibang Diyos maliban sa Kanya. But the way we live our lives every day, para tayo nagiging practical atheist. We're prone to forget na walang ibang Diyos na katulad ni Yahweh. Mahirap ang buhay. Amen? We pray na mabago yung sitwasyon natin sa pamilya. We pray na mabago yung sitwasyon natin sa finances. Pero paano kung hindi? Paano kung for a long time, ganun pa rin yung kinakaharap natin na problema? Kailangan nating tandaan palagi na meron tayong Diyos na hindi nagbabago. Hindi nagbabago yung kanyang kabutihan sa atin. Siya yung kasama natin palagi. Alalahanin natin kung ano yung mabuting bagay na ginawa niya sa atin. At yung pinaka-mabuting bagay na ginawa niya sa atin ay yung pinadala niya ang kanyang anak na si Kristo para tayo ay maligtas. Every time you doubt the goodness of God, you look back dun sa cross. That's why we celebrate the Lord's Supper. Para maalala natin yung isang bagay na we are prone to forget. We are prone to forget the gospel every day. Pinatawad tayo ng Diyos. Niligtas tayo ng Diyos dahil sa ginawa ni Kristo. But it doesn't mean, katulad ng sinasabi ng iba, ay, hindi naman pala ako maliligtas sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan, so okay lang na hindi ako sumunod. That's why mahalaga yung pangalawang lesson na kailangan matutunan natin sa librong ito. And ito yung pinakamahaba sa Deuteronomy, yung law. Mula chapter 5 hanggang chapter 26. So this is point number 2. Sundin ang lahat ng mabuting utos ng Diyos sa iyo. Walang masamang utos ang Diyos. Lahat mabuti. Kapag hindi tayo sumusunod sa utos ng Diyos, alam ninyo kung ano yung sinasabi natin sa Kanya? Ha? Sinasabi natin, Lord, hindi mabuti yung inuutos mo sa akin. Lord, hindi mabuti na ipinagbabawal mo sa akin yung gusto kong gawin. We are saying to God, Lord, mas mabuti yung diskarte ko. Mas mabuti yung paraan ko. And what arrogance! Yung nasa heart natin every time we disobey God. So dito sa second section, paulit-ulit sinasabi na kailangan nating sundin ang lahat ng sinasabi ng Diyos. Chapter 12, verse 28. Sundin mo at dinggin ang lahat ng mga salitang ito na iniutos ko sa iyo para sa ikabubuti mo. At ng iyong mga anak, pagkamatay mo, magpakailanman kapag ginawa mo ang mabuti at matuwid sa paningin ng Panginoon mong Diyos. 12:32. Sundin ninyong mabuti ang lahat ng iniutos ko sa inyo. Huwag ninyong daragdagan, huwag ninyong babawasan. Lahat. Pero syempre, kailangan natin pag-aralan mabuti. Lalo na kapag Old Testament yung tinitingnan natin. Hindi naman ibig sabihin na lahat ng ipinag-utos dyan o pinagbabawal dyan ay directly applicable sa atin. Tingnan natin mabuti. Ito yung unang itinuro sa kanila. Paano ito sumasalamin sa kagustuhan ng Diyos? Paano nagbabago yung utos na ito in light of the coming of the Lord Jesus Christ? In light of the gospel? And titingnan natin paano ngayon ito i-apply sa atin. So, mayroong mga utos na directly applicable. Di ba? Igalang mo yung magulang, huwag kang mga manunuhol. It is clear na yon ay kailangan gawin. It's clear na yon ay hindi kailangan gawin.
Pero kailangan intindihin natin mabuti. Kasi iba nagkakamali. Basta-basta na lang pinagbabawal yung nakasulat dito. We need to study the Word carefully. So, dito sa section na ito, sabi ng Biblical Theological Introduction to the Old Testament, ito yung basic structure. So, makita ninyo sa handout ninyo. So, meron dyang point A hanggang L. So, mapapansin ninyo na yung una ay pag-uulit lang ng 10 utos na sinabi na sa kanila sa Exodus 20. But yun yung first generation, this time, kailangang ulitin sa kanila kung ano yung sinasabi ng Diyos. And then, may mga ilang biblical scholars na nagsabi, pagkatapos itong 10 utos, mahati natin yung mga utos na yon hanggang chapter 26 na generally ay nakapattern sa first commandment, second commandment, hanggang 10th commandment. Okay? And then there's a formal conclusion as chapter 26 verses 16 to 19. So basahin natin yung dulo. Ngayon ay binigay nga sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh ang mga tuntuning ito. Sundin ninyo ito ng buong puso't kaluluwa. Ipinahayag ninyo ngayon na si Yahweh ang inyong Diyos. Lalakad kayo ayon sa kanyang daan. Susundin ang kanyang mga tuntunin at papakinggan ang kanyang tinig. Ipinahayag naman niya sa inyo na kayo ay kanyang bayang hinirang, tulad ng kanyang pangako, at dapat ninyong sundin ang kanyang mga tuntunin. Pagpapalain niya kayo, higit sa lahat ng bansang kanyang itinatag. Kayo ang bansang nakalaan sa kanya, at tulad ng kanyang pangako, kayo ay tatanggap ng papuri, katanyagan, at karangalan. So, wala tayong time to look na pag-aralan yung section na ito in detail. Pero gusto ko lang magbigay ng ilang key pointers. Ano yung matututunan natin about obedience? Ano ibig sabihin ng pagsunod sa Diyos? Number 1, ang pagsunod ay tugon sa ginawang pagliligtas ng Diyos sa atin. Kaya ngayong first 4 chapters, di ba, pag-alala tungkol sa ginawa ng Diyos para sa kanila. Alalahanin niyo yun, and then, ito yung gagawin ninyo in response. Yun sa introduction, sa 10 Commandments, bago yung first commandment, ano yung sabi? Sa chapter 5, verse 6, Ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Ito yung ginawa ng Diyos para sa inyo. Ito naman ngayon yung dapat ninyong gawin in response. And mahalaga ito. Para wala sino man sa atin, and we are prone to think na tayo ay iniligtas ng Diyos dahil tayo ay mas masunurin kaysa sa mga tao dyan sa paligid natin. Kaysa sa mga tao dyan na ibang relihiyon. Sinasabi ito ng Diyos na yung pagsunod ay tugon sa pagliligtas ng Diyos sa atin para hindi tayo magmalaki as if niligtas tayo ng Diyos because of our own righteousness. Kaya mayroong reminder sa kanila sa 7:7 to 8. Pinili kayo at inibig, hindi dahil mas marami kayo kaysa ibang mga bansa. Sa katunayan, kayo pa nga ang pinakakaunti sa lahat. Pinili kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito yung dahilan bakit kayo iniligtas ng Diyos. Not because you are better than other people. And sa pangalawa, ang pagsunod ay dapat na complete or comprehensive obedience. Hindi yung selective, hindi yung pinipili lang natin, hindi yung partial obedience lang. Hindi kapag Sunday lang na nasa church, but every day. Hindi kapag nasa church lang, but kahit nasaan tayo, kahit anong oras, kahit anong araw. Yes, may mga utos about religious ceremonies, may mga commandment tungkol sa Sabat, may command tungkol sa pagsamba sa Panginoon. Pero may inutos din ng Diyos na paano nila itrato yung mahihirap, paano itrato yung mga inaapi, mga ulila, mga byuda, mga dayuhan. May utos tungkol sa tamang hustisya. May utos tungkol sa pagbabawal magbigay ng suhol. 16:19 to 20. Huwag kayong magtatangi ng tao ni tatanggap ng suhol. It's clear. So hindi sila dapat tumulad sa mga tao na nasa paligid nila. May mga utos tungkol sa properties, tungkol sa bahay na ipapagawa nila, tungkol sa bubungan na kailangan nilang gawin, tungkol sa boundary na kailangan meron sila sa properties nila. Merong utos tungkol sa mga mag-aasawa, merong utos tungkol sa mga sundalo, merong utos tungkol sa
paghihiwalay ng mag-asawa. Merong utos tungkol sa tamang timbang na ibebentang produkto. Merong utos tungkol sa tamang sweldo na dapat ibigay sa mga empleyado. So, nakita niyo, just read yung mga kautusan na yun, makikita niyo na God is concerned sa everyday, araw-araw ng buhay natin. God is concerned. God cares about how we live our lives every day. Sa pangatlo, ang pagsunod ay expression ng larawan ng Diyos na nasa atin o yung pagtulad sa karakter ng Diyos. We can learn a lot kung sino yung Diyos na meron tayo by studying the law of God. Bakit dapat concerned sila sa mga may hirap tsaka sa mga inaapi? Dahil lang ba nakakaawa yung kalagayan nila? Sabi sa 10:17-18, sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay walang itinatangi at hindi nasusuhulan. Binibigyan niya ng katarungan ng mga ulila at balo, minamahal niya ang mga dayuhan at binibigyan ng pagkain at damit. We reflect the character of God when we obey yung mga commands sa atin ng Panginoon. So yung kabutihang ginawa sa atin ng Diyos, yun din yung kabutihan na ipapakita natin sa ibang tao. Even the Apostle Paul talks about this sa Ephesians chapter 4 and chapter 5. Na sa halip na pangit na pagtrato, sa halip na galit, sa halip na bitterness, sa halip na masasakit na pananalita ang igaganti natin sa ibang tao, we need to express kindness, love, forgiveness, patience. Dahil ito yung pinakita sa atin ng Diyos. Like Father, like children. We are children of God. Do we reflect sa relasyon natin sa asawa natin, sa mga anak natin, sa magulang natin, sa kasama natin sa church, yung karakter ng Ama na sinasabi natin na ating sinasamba? If we consider God as our Father, makita natin na ito yung pang-apat, na yung pagsunod ay mahalagang bahagi ng relasyon natin sa Diyos. Hindi lang ito basta sumusunod ka dahil mayroong batas na nakasulat, wag magtatapon ng basura dito, wag tatawid. Na para bang, it is so impersonal. Sumusunod tayo sa batas ng Diyos, hindi lang bilang pagsunod doon sa nakasulat sa batas. Sumusunod tayo sa Diyos mismo because we are in relationship with God. Kaya nandun yung exhortation sa chapter 6, halimbawa, na kailangan magkaroon tayo ng takot o paggalang o yung reverential fear of God. Sumusunod tayo hindi lang para dahil takot tayo na mapalo, kundi because of that love na meron tayo sa Diyos. Ito yung isa sa pinaka-famous na verses sa buong Old Testament para sa mga Jews na tinatawag nilang Shema, na sa Hebrew ay hear o pakinggan ninyo. Deuteronomy chapter 6, 4-5. Hear, Shema, O Israel, the Lord your God, Yahweh your God, is one God. The Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Diba kaya sabi ng Panginoong Hesus sa John 14:15, if you love me, you will obey my commandments. At kung mahal natin ang Diyos, ano sabi sa chapter 6 verse 6 ng Deuteronomy, ang mga utos na itanim ninyo sa inyong puso. Hindi lang napapakinggan, kundi nakabaon sa puso natin. At kung mahal natin ang Diyos, syempre mahal natin yung pamilya natin, mahal natin yung mga anak natin. Anong gagawin natin? Sabi din sa chapter 6, ituro ninyo sa mga anak ninyo kung anong ginawa ng Diyos. Turuan nyo sila na mahalin din ang Diyos. Turuan nyo sila na sumunod din sa Diyos. You cannot say you love your children if you don't love God and teach the story of God sa kanila. Number 5, ang pagsunod ay dapat buong pusong pagsunod, galing sa pusong nagmamahal sa Diyos. 26 verse 16. Ngayon ay ibinigay nga sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh ang mga tuntuning ito. Sundin ninyo ito ng buong puso't kaluluwa.
Mapapansin ninyo, if you read this book, paulit-ulit yung puso, yung heart. Now we love the Lord with all our heart. We obey God from the heart. We serve God with all our hearts. With our hearts, we fear God. God is concerned. Hindi lang, it's not just enough na gawin natin kung ano yung pinapagawa ng Diyos at nakikita ng ibang tao. No, externally, we are being obedient. But is that obedience coming from a heart na tama yung relasyon sa Diyos? Kapag sinabi yung heart sa scripture, hindi naman ito yung physical heart na nagpapump ng dugo sa atin, but it represents not just yung seat of our emotions, but the center of our being, yung buong pagkatao natin. And God is concerned with our whole person. And that's our problem. Problema natin na sumusuway tayo sa utos ng Diyos. Problema rin natin na sa pagsunod natin sa utos ng Diyos ay nanggagaling sa puso na hindi tama yung relasyon sa Diyos. And we know that. We know this. May mga times na we are motivated, yes, susundin natin yung utos ng Diyos. Yes, we are motivated to give. We are motivated na itrato ng maayos yung mga kasama natin sa church. But ano yung motivation natin? Baka we are motivated by kung ano sasabihin ng ibang tao to make us look good in front of other people instead of doing that really from a faithful, obedient heart. Kaya paulit-ulit yung paalala sa kanila na hindi sila matuwid. Narinig nila yung mga salita ng Diyos. Iniligtas sila ng Diyos not because they are better than other people. Sabi sa 9 verses 4 to 5, na ibibigay sa kanila ng Diyos yung lupain na yon dahil sa kasamaan ng mga tao na nakatira doon. Hindi dahil mas mabuti kayo kaysa sa kanila. In fact, you're also stubborn like them. You're also hard-hearted like them. Matigas ang ulo, matigas ang puso. And that's why we need the Lord Jesus Christ. Si Kristo lang yung hindi matigas ang ulo. Si Kristo lang yung hindi matigas yung puso. Si Kristo lang yung nagmahal, naglingkod, nagtiwala at sumunod sa Diyos sa lahat ng bahagi ng buhay niya at ng buong puso. Perfectly and wholeheartedly. When you look at the life of Christ, halimbawa sa book of Matthew, marami nagsasabi na yung buhay ni Kristo na nakasulat doon is in a way a reenactment ng history ng Israel. Di ba Israel, paulit-ulit sila na sumusuway sa utos ng Diyos. Tapos makita mo sa Matthew 1-2, yung birth of Christ. Yung nangyari doon, similar sa nangyari sa kapanganakan ni Moises. Tapos makita mo in chapter 3, binautismohan si Kristo, nilubog siya sa tubig. May similarity, parallel sa pagtawid ng mga Israelita dun sa Red Sea. And then dun sa chapter 4, he was tempted by the devil sa wilderness 40 days. Yung Israel, 40 years sa wilderness. Tempted by the devil. But every time, paulit-ulit na sila ay nahuhulog. Unlike the Lord Jesus Christ. In Matthew 5-7, in Sermon on the Mount, in a way, it's a similar, parallel, dun sa pag-ibigay ng kautusan sa Mount Sinai at yung itong mga sermon ni Moises sa Deuteronomy, sa plains of Moab. And when you look back dun sa temptation ni Christ, na hindi katulad ng mga Israelita, hindi katulad natin, di ba 2 beses niyang binanggit yung Deuteronomy in response dun sa tukso ng diablo sa kanya? Di ba sabi niya sa Matthew chapter 4, na nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa Diyos. Deuteronomy chapter 8, verse 3. And then sabi niya sa chapter 4, verse 10 ng Matthew, sabi niya kay Satanas, yung temptation na ibibigay ni Satanas lahat ng kayamanan sa mundo kay Kristo kung siya ay luluhod at sasamba sa Kanya. And sabi ni Christ, no way. And sabi niya sa Kanya, nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lang ang dapat mong paglingkuran. Galing sa binasa natin kanina sa chapter 6, verse 13 ng Deuteronomy. What's the point?
Walang sino man sa mga Israelita, even itong second generation na kausap ni Moises, walang sino man sa bawat isa sa atin ang nakasunod sa mga utos ng Diyos perfectly and wholeheartedly. Walang iba kundi si Kristo. Even Mary, na sineselebrate ng barangay na ito ngayon, yung kanyang Immaculate Conception, na hindi naman totoo. And they believe na sinlessly perfect si Mary all throughout her life. That's not true. There's only one perfect man. That's Jesus. There's just one. So si Kristo at yung kanyang perfect obedience ang kailangan nating lahat. Point number 3. Isaalang-alang mo ang mabuting dulot ng pagsunod. Chapter 27 hanggang chapter 30. Yes, kailangan natin emphasize na wala ni isa man sa atin maliligtas dahil sa pagsunod natin. Sa pagsunod ni Kristo, kaya tayo naligtas, hindi sa pagsunod natin. Pero hindi ibig sabihin na hindi na mahalaga yung gagawin natin na pagsunod. Kaya dito sa third section ng Deuteronomy, naka-highlight na kailangan nating isaalang-alang na yung pagsunod natin, merong mabuting dulot. Kapag hindi tayo sumunod, merong masama na may dudulot. Yun yung warning na nakakabit dito. So yung mga actions natin, mga decisions natin sa buhay, huwag nating isipin na walang consequences. So dito sa Deuteronomy 27, pinasabi sa kanila ng Diyos na pagtawid nila sa Jordan River, maglalagay sila ng malaking bato. Doon nila isusulat lahat ng utos ng Diyos. So verses 1 to 8, nakasulat yon. Tapos sinabi ni Moises na mayroong ipinangakong pagpapala ang Diyos sa pagsunod. When you look at chapter 28, first 14 verses, mga blessings. Sabi ng Diyos, verse 13, halimbawa, sabi ng Diyos, magkakanak sila, dadami mga hayop nila, sasagana yung lupain nila, hindi sila magkakasakit. Tapos sabi sa verse 13, gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. Nakita niyo yung image? Your head. Wala ka sa dulo. Ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapasa ilalim. Kung iyong papakinggan ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, na iyong susundin at gagawin. Di ba? Ang sarap pakinggan ng mga ganong promises. At isa ito sa mga passages na paborito ng mga prosperity gospel preachers na sinasabi nila, basta sumunod ka sa Diyos, maging faithful sa Kanya, magbigay ka ng malaki. Ito yung mga blessings na ibibigay sa iyo ng Diyos. And then sabihin naman nila, Amen, Amen, Amen. Totoo ba na merong benefits yung pagsunod sa Diyos? Yes. And sometimes, binibigyan tayo ng Diyos ng material benefits. Sometimes, binibigyan tayo ng Diyos ng mga financial blessings to reward our obedience. But not all the time. Hindi sa lahat ng pagkakataon. And we need to remember na itong nakasulat dito, hindi directly pinangako sa atin. Ito pinangako sa mga Israelita. And ano yung condition para mapasa kanila ito? Look at verse 1. If you faithfully obey the voice of the Lord your God, being careful to do all His commandments. Paano pag hindi? Paano pag hindi nila nagawa lahat? Ano mangyayari? So yun yung, on the other side, mayroon din namang sumpa sa pagsuway. At kung papansinin niyo in chapter 28, 14 verses blessings sa kanilang pagsunod. And then mula verse 16 hanggang verse 68, yung listahan ng mga curses kapag sila ay susuway, at sila ay susuway talaga. And when you read that, kikilabutan ka sa mga kakilakilabot na bagay na ipapadala sa kanila ng Diyos if they don't faithfully obey. Actually, before in chapter 28, merong chapter 27. Tapos, merong nakasulat doon na covenant ceremony na gagawin nila.
Pagtawid nila ng Jordan River, mayroon dalawang bundok, magkabilang bundok. Yung isa Mount Ebal, yung isa Mount Gerizim. Yung kalahati ng mga tribo ng Israel, tatayo doon sa Mount Gerizim, i-recite nila yung mga blessings. Maganda yung na-assign sa kanila. Doon sa kalahati naman, tatayo sa Mount Ebal, i-recite nila yung mga curses. Hindi maganda, yung naka-assign sa kanila. And then, kapag mayroong assignment yung mga Levites, meron silang covenant ceremony na gagawin. Sasabihin ng mga Levites isa-isa yung listahan ng sumpa na ibibigay sa kanila ng Diyos kapag hindi sila susunod. At sasagot naman yung mga tao ng every time, congregational response, ito yung sumpa na ibibigay ng Diyos, sasagot yung mga tao ng Amen. Example, 27-26, ito yung nasa dulo. Sumpain ang sinumang hindi susunod sa mga utos na ito. At sasagot ang mga tao ng parang hindi naman talaga amen yung pagsagot ninyo. Just try posting that sa social media mamaya. Tingnan ninyo kung sino yung magko-comment ng amen. But when you post yung mga promises of blessings, talaga namang, amen. But when they say amen, doon sa mga curses na ibibigay ng Diyos, ibig sabihin, they agree. We agree na hindi blessings ng Diyos yung nararapat para sa atin. We all deserve yung mga curses na nakasulat dito because of our disobedience. Gaano man kakilakilabot yung mga sumpa na nakasulat dito, we rejoice because there's good news. At ano yung good news? Nung ipinako si Kristo sa krus, anong sabi ni Paul? Sa Galatians chapter 3, verse 13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa na nakasulat dito, sumpa ng kautusan, nang siya'y isinumpa para sa atin sapagkat nasusulat. He quoted Deuteronomy 21, verses 22 to 23. Isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Binitay si Kristo sa punong kahoy ng krus. Isinumpa siya ng Diyos para sino man sa atin nasasampalataya kay Kristo ay hindi dumanas ng sumpa na nararapat sa atin. And the blessings of God overflowed to us. We don't deserve that. Christ deserved that. Pero napasa atin because of Christ. Kung magtitiwala tayo sa Kanya. And yung question, how can this stubborn heart, how can your stubborn heart put your trust in Christ? Paano? Kailangan natin ng bagong puso para makasunod at piliin natin yung buhay, yung pagpapala na nilaan ng Diyos para sa atin. Kaya doon sa chapters 29 to 30, nagkaroon sila ng covenant renewal. Kasi nag-fail yung first generation. Kailangan mayroong renewal ng covenant. So yun yung ginagawa nila sa plains of Moab. Pero kahit anong covenant renewal yung gawin nila, sinabi ito yung utos ng Diyos, kahit anong pangako gawin nila, susunod po kami sa lahat ng utos ng Diyos. Hindi kami tutulad sa mga magulang namin. Hindi mangyayari yun. Without renewal ng puso ng tao na matigas at hindi sumusunod sa Diyos. Kaya sabi niya sa chapter 10, verse 16, circumcise, sabi sa kanila, circumcise therefore the foreskin of your heart. Yung ginamit dito yung circumcision, pagtutuli, to signify yung renewal na kailangan. And be no longer stubborn. I will ask you, meron bang tao, meron bang isa man lang sa inyo ang may kakayahan na baguhin yung sarili niyang puso? Where is our hope? Yung pag-asa natin ay nasa Diyos din. Siya yung nagsabi, circumcise your heart. Pero sinabi din niya sa chapter 30, verse 6, the Lord your God will circumcise your heart and the heart of your offspring.
Di ba, minsan nagtataka tayo, bakit pa tigas ng ulo nitong anak ko? Ba't di siya nagbabago? Like father, like son. Kasi tayo yun eh. And our hope, the hope of our children, is yung regenerating grace ni God. He will perform yung heart surgery na kailangan natin. And so that you will love the Lord your God with all your heart and with all your soul, that you may live. Anticipation ito ng new covenant promise na nakasulat sa Jeremiah 30, Jeremiah 31, 32. Now, bibigyan tayo ng new heart so that we will love God, so that we will obey God, so that we will put our trust in Christ. Yes, dependent tayo sa biyaya ng Diyos. Hindi natin kayang baguhin yung sarili natin. But it doesn't mean na we are no longer responsible sa mga desisyon na kailangan nating gawin. We need to make a choice. Kailangan natin magdesisyon. Kaya sabi ni Moises sa 30, verses 19 to 20, sabi niya, I call heaven and earth to witness against you today. I have set before you life and death, blessing and curse. And sabi niya, anong pipiliin ninyo? Therefore, choose life, that you and your offspring may live, loving the Lord your God, obeying His voice, and holding fast to Him, for He is your life. Nakikinig ninyo yung salita ng Diyos. Yung mga anak natin nakikinig sa salita ng Diyos. Anong pipiliin natin? Are we going to choose life or death? Magtitiwala ka ba kay Kristo ngayon din? O magpapatuloy ka sa buhay mo na hindi sumusunod sa Kanya, hindi nagtitiwala sa Kanya? And you're choosing the way of death outside of Christ. And so kapag nagtiwala kay Kristo, ibig sabihin ba magiging okay ng lahat? We chose life. We have eternal life when we put our faith in Christ. John 3:16. Pero ibig sabihin ba magiging madali na yung buhay? No, mahirap pa rin. Makikipaglaban pa rin tayo. Magkakasala pa rin tayo. Masasaktan pa rin tayo. Magkakasakit pa rin tayo. And one day, mamamatay rin tayo. Pero sa lahat ng ito, mabuti pa rin ang Diyos. At makakaasa tayo kung paanong mabuti ang ginawa ng Diyos in the past at mabuti ang ginagawa ng Diyos in the present. He will continue doing good work for us in the future and for all eternity. So ito yung dapat nating abangan. And I will close with this. Ito yung last 4 chapters ng Deuteronomy. Last 4 chapters ng Pentateuch o yung 5 books ni Moises. Abangan ang mabuting gagawin ng Diyos. Nandun na sila sa gilid ng Promised Land. Tapos na yung Deuteronomy. Another season sa history ng Israel. Papasok na sila sa Promised Land. So ano yung pinangako ng Diyos na gagawin niya? Ipinangako ulit ng Diyos yung kanyang presensya o pagsama. Hindi na nila makakasama si Moises. Sabi ni Moises, matanda na ako, 120 years old na si Moises, mamamatay na siya. Ang papalit sa kanya si Joshua. Si Joshua yung sasama sa kanila. Pero, hindi si Joshua yung kailangan nila. They need the presence of God. Diba? Kaya sabi na naman niya sa 31 verse 6, magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang loob ninyo. Huwag kayong matakot sa kanila, sa mga kaaway ninyo, sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi ko na kayo makakasama. Hindi ko na kayo masasamahan. Pero sasamahan kayo ni Yahweh. Hindi niya kayo iiwan, hindi niya kayo pababayaan. Hindi niya sinabi niya kay Joshua para lumakas yung kanyang loob. Mabuti ang Diyos palagi para sa kanila. Pero alam ng Diyos, alam ni Moises. Kung babasahin niyo yung chapter 31, mula verse 16 hanggang verse 29, sinabi ni Moises, alam ko na ang mangyayari pagdating sa Promised Land. Lumang kwento na ito. So, hindi siya nagiging pessimistic. Alam niya, stubborn yung heart ng mga tao. Alam niya na magre-rebelde na naman sila kay Yahweh. Alam niya na sasamba na naman sila sa mga Diyos-Diyosan. And because of that, pinasulat ng Diyos si Moises ng isang kanta
Nakakantahin nila. And imagine, when you look at chapter 32, andun yung song, babasahin ko lang isang line. Imagine, kapag ito yung kinakanta nila sa congregational singing nila. Gusto niyong marinig? Sa Tagalog, mas magandang basahin eh. Verse 15. Ngunit tumaba si Jeshurun. Ibig sabihin, Israel. Tumaba si Israel at nanipa. Ikaw ay tumataba. Ikaw ay lumalapad. Hindi ko alam kung anong trip nitong kanta nito. Ikaw ay naging makinis. Nang magkagayoy, sa kabila nung, ibig sabihin, pinataba sila ng Diyos. God provided enough for them. More than enough. Pero sabi dun sa song na yon, na magkagayoy, tinalikuran niya ang Diyos na lumalang sa kanya at hinamak ang bato ng kanyang kaligtasan. This is not the ending ng Deuteronomy. Huwag kayong mag-alala. Yung kasalanan nila, hindi yung last word sa history nila. Yung kasalanan natin, pag-rebelde natin sa Diyos, salamat sa Panginoon, this is not the last word sa story natin. The joy of the Lord, yung last word sa kanila. Ito yung pinangako din ng Diyos sa kanila. Sabi sa 33, yung blessing na ni Moises bago siya mamatay, verse 27, the eternal God is your dwelling place. And then verse 29, happy are you, Israel, who is like you, saved by the Lord. Yung eternal joy ay gusto ng Diyos na maranasan nila because they have an eternal God. Sila ay hawak-hawak ng Diyos na walang hanggan. But, hindi pa rin happy ending yung Deuteronomy. Ano yung ending ng book na ito? Tulad ng ending ng Genesis, namatay si Jose. Di ba nakating sila sa Egypt? And then, ganito rin yung ending ng Deuteronomy. Namatay na si Moises, 120 years old. Sabi sa 34 verse 7. So mula Genesis, wala pa si Moises. Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Yung 4 books na yon, parang si Moises talaga yung bida. Parang life story ni Moises yung 4 books na yon. At nung namatay si Moises, ang ganda ng obituary or yung parang nakasulat sa kanyang lapida. 34 verse 10. Mula noon ay wala nang lumitaw sa Israel na propetang katulad ni Moises na nakipag-usap ng harap-harapan kay Yahweh. Tapos sinabi doon, walang ibang nakagawa ng mga pambihirang ginawa ni Moises para sa Israel. Sinong pumalit kay Moises? Si Joshua. Good replacement ba si Joshua? Yes. Good but not better kaysa kay Moises. Not until Jesus. Ang pangalan ay Yeshua. Ang ibig sabihin ay si Yahweh ang nagliligtas. And sinabi rin ni Moises sa 18, verse 15, and then verse 18, na mayroong isang propeta na katulad ko na ipapadala ni Yahweh para sa inyo. Katulad ni Moises, pero higit na dakila kaysa kay Moises. E nung si Apostol Pedro nagsasalita sa mga Hudyo, sa Acts chapter 3, sinabi niya na yung propetang tinutukoy ni Moises, ang katuparan ay si Kristo, na siyang nangaral ng salita ng Diyos sa inyo, na siyang pinatay ninyo, pero siya ay binuhay muli ng Diyos. When you put your faith in Christ, you will have the joy of God, you will have the life of God, you will have the blessing of God. So yung future natin, yung buhay natin, nakatali kay Kristo. Depende how we respond to Christ. Whether you will put your faith in Him or reject Him. The choice is yours. Pero dapat tandaan natin na yung buhay natin, lahat-lahat sa buhay natin ay nakasalalay kung tayo ba ay nakakabit kay Kristo o hindi. So this is the point of Deuteronomy. Actually, buong Genesis hanggang Deuteronomy. Actually, buong Old Testament. Actually, the whole Bible. Hindi si Moises yung bida. Hindi tao yung bida. Si Kristo yung bida sa kwentong ito. That's why on Saturday, we'll have Christ for All Conference. We will feast on Christ na siyang lahat-lahat para sa atin.
Kaya in-announce kanina, we have Christmas services. Mula sa mga sermons natin na 2 Sunday, and then in between, sa mga dawn services natin, 5 a.m., and then sa Christmas Eve service natin, we'll talk about Christ, the name above all names. That's what we're doing every Sunday. The point is Christ. That's why every day of our lives, dapat ipaalala sa atin, the point is Christ. Dahil si Kristo yung solusyon sa problema natin na pagsuway sa mga utos ng Diyos. Si Kristo yung solusyon na umako ng sumpa na narapat para sa atin. Si Kristo din yung paraan para tayo ay maligtas. Si Kristo yung kailangan natin para tayo ay makasunod sa Diyos. Siya yung motivation natin. Siya yung power na kailangan natin. And He is our reward. He is our greatest blessing. Kung magpapatuloy tayo sa pagsunod hanggang sa dulo ng buhay natin. It's all about Christ. Let's pray. Thank you, Father, for giving us your word. Thank you for showing us hindi lang yung kailangan namin gawin, kundi how far we fall short of the glory of God. Salamat po, Panginoon, for showing us kung sino si Kristo para sa amin. Praying, Lord, for each one na nakarinig ng salita mo. Dalayan ko na bumaon ito sa puso nila at tumubo yung tunay na pananampalataya kay Kristo. Yung buong pusong pagmamahal sa iyo. Buong buhay na pagsunod sa iyo. We trust, Father, that this word, your word, is a good word for us. This is our life, our very life. Thank you, Father, for your grace of allowing us to listen to your word. May you overcome anumang stubbornness na natitira pa sa puso ng bawat isa sa amin. This is our prayer. In Jesus' name, amen.